12 lang nga napili sa tryout. 113 ako. Practice ako ng practice. May uniform na ako. Nay, bakit? Pag nanay ka, alam mo kung ano magpapasarap sa araw niyang masaklap. Mag-Lucky Me ka muna. Anong sabi ng nanay? Never say die. Ano pa? Tomorrow is another day. Sa pag-ikot ng panahon at paglipat-lipat ng henerasyon, may mga bagay na hindi kumukupas, mga bagay na nagsisilbi ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng pagbabagong teknolohikal, pabago-bagong pagkain, at patuloy na pagbabago ng ekonomiya, iisa ang nananatiling matatag. Ang isang mangkok ng instant noodles na madaling ihanda, pamilyar ang lasa at may tibay ang presensya. Sa pagbanggit ng instant noodles sa Pilipinas, may isang pangalan na halos otomatikong lumilitaw sa isip ng marami, ang Lucky Me. Ngunit bago ito naging bahagi ng ating hapagkainan, bago ito naging pangkolehiyong baon, pang midnight snack, pang budget meal o panghanda sa tuwing tag-ulan, dumaan muna ito sa mahabang proseso ng paghubog. Sa maraming tahanan, ang simpleng tunog ng kumukulong tubig ay may dalang alaala. Ang Lucky Me ang naging kasama ng milyon-milyon. Isang simpleng paghalo ng seasoning sa noodles, isang malinamnam na sabaw, isang sari-saring variant at nariyan agad ang ginhawa. Ngunit paano nga ba nagsimula ang istorya ng Lucky Me? Anong mga pangyayaring historikal, ekonomikal at teknolohikal ang nagbigay daan sa pag-usbong nito? Upang maunawaan ang Lucky Me, kailangang balikan ng pandaigdigang kasaysayan ng instant noodles. Nagsimula ito sa Japan noong 1958 sa imbensyon ni Momofuku Ando, ang lumikha ng kauna-unahang instant ramen. Sa loob ng ilang dekada, kumalat ang instant noodles sa buong Asya, lalo na sa South Korea, China at Taiwan, kasama pa ang Thailand at Indonesia, kung saan mabilis itong tinangkilik dahil sa affordability at convenience. Sa Pilipinas naman noong dekada 70 at 80, mayroon ng ilang brand ng noodles ngunit hindi pa ito mainstream. Mas kilala noon ang mga sari-saring pagkain tulad ng pansit kanto na niluluto sa kawali, miswa at lomi na lutong bahay. Ang instant noodles ay tinuturing pang imported novelty o hindi pa laganap sa masa. Sa panahong ito, pumasok ang Mond Denmark Nissen Biscuit Corporation na kalaunan ni naging Mond Nissen, isang kumpanyang unang nakilala sa paggawa ng biskwit at crackers. Nagsimula sila noong 1979 at tulad ng maraming negosyong Pilipino noong panahong iyon, nagsimula sila sa maliit, may ilang makina at maliliit na linya ng produkto. Gayunpaman, nakita ng kumpanya ang lumalaking pangangailangan ng Pilipinas para sa pagkain na mabilis, abot kaya at madaling iimbak. Sa pagbukas ng pinto ng pandaigdigang kalakalan, nakita nila ang potensyal ng instant noodles, isang produktong malaki ang pangailangan sa Asya ngunit hindi pa natutugunan ng buong buo sa Pilipinas. Dito nagsimula ang lahat. Noong 1989, inilunsad ng Mond Nissen ang Lucky Me Instant Mami. Hindi biro ang panahong iyon sa ekonomiya matapos ang malalaking pagbabago noong panahon ng martial law at EDSA. Nasa gitna ang Pilipinas ng pagre-recover. Dumadami ang mga pamilyang naghahanap ng pagkain na hindi mahal ngunit nakabubusog. Dumadami rin ang mga urban workers na wala ng oras magluto mula sa scratch. Tama ang timing ng Lucky Me. Mabilis itong tinangkilik. Una nilang inilabas ang chicken at beef variants. Dalawang panlasang Pinoy na kaagad pumatok. At dito nagsimula ang tunay na pag-angat ng Lucky Me. Kung may isang produkto na lubusang nagpatanyag sa Lucky Me, walang duda na ito ay ang Lucky Me Pansit Canton. Inilunsad noong 1991, ito ang kauna-unahang stir-fried style instant noodles sa Pilipinas. Ang ideya noon ay kakaiba. Bakit hindi gawing instant ang popular na lutong bahay ng Pansit Canton? Sa halip na maghiwa ng gulay, magisa ng bawang, magpukulo ng sabaw at maghalo ng mantika, maaaring makamit ang parehong lasa sa loob lamang ng ilang minuto. Naging instant hit ito dahil may malalim na itong koneksyon sa kulturang Pilipino. Ang pansit, kahit anong uri, ay laging bahagi ng selebrasyon. Pwedeng dagdagan ng itlog, hotdog, gulay at sardinas. Kayang-kaya ng bulsa ng estudyante o pamilyang nagtitipid. Nagustuhan din ng masang Pilipino ang lasa nito, lalo na ang original, kalamansi at sweet and spicy na sumunod. Sa pagdating ng Pansit Canton, nagbago ang habits ng pagkain ng maraming Pilipino. Naging simbolo ito ng merienda, midnight snack o pang-ulam sa mga araw na kulang ang budget. Noong 1995,
Muli silang nag-innovate sa paglabas ng Lucky Me Supreme Cup Noodles. Ito ang panahon ng mas mabilis na pamumuhay. Dumadami ang call centers, nagiging mas abala ang mga syudad at lumalago ang sektor ng edukasyon. Kailangan ng pagkain na literal na maaabot kahit sa cubicle. Hindi nagtagal, pinalawak pa ang linya ng produkto. Nagkaroon ng bok choy, lomi, bulalo, sotanghon, spaghetti-style instant pasta, variations ng pansit canton at ang creamy variants at limited editions. Sa bawat pag-usad ng ekonomiya at lifestyle ng Pilipino, sumasabay ang Lucky Me, isa itong halimbawa ng kumpanyang hindi natutulog, palaging sumusunod sa takbo ng panahon. Naging hit ito sa masa dahil sa presyo at purchasing power. Sa bansang kung saan malaking porsyento ng populasyon ay nasa lower at lower mid-income brackets, ang pagkain na mabilis, mura at nakabubusog ay hindi lamang produkto. Ito'y pangailangan. Dito pumapasok ang Lucky Me. Noong dekada 90 hanggang 2000, mabilis ang paglipat ng mga probinsyano sa lungsod. Dumami ang mga manggagawa sa pabrika, BPO, malls at fast-paced industries. Wala silang oras magluto kaya't ang instant noodles ay naging sagot. Madalas din itong kainin ng mga estudyanteng Pilipino sa kanilang mga dorms, boarding house at bed spacers. Lahat ay umaasa sa mabilisang pagkain. Lucky Me ang laging katabi ng electric kettle o maliit na lutuan. Tuwing bagyo rin, may relief goods. Halos palaging may instant noodles. Nakaukit ang Lucky Me sa sambayanan dahil bahagi ito ng mga panahon ng pangailangan at pagbangon. Noong 2022, nagkaroon ng issue sa ilang imported batches na nagdulot ng pansamantalang alarma sa ibang bansa. Ngunit sa Pilipinas, malilinaw na idineklara ng mga otoridad na ang local distribution ay sumusunod sa pamantayan ng bansa. Bukod dito, ang mas malaking historical na usapin ay ang nutrisyon. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa sodium content, preservatives at iba pang mga nutritional factors. Bilang tugon dito, naglabas ang Lucky Me ng mga mas light variants, mas improved formulation, mas sodium-adjusted products at mas malinaw na nutrition labels. Kung iisipin, kakaunti lamang ang produkto sa Pilipinas na tunay na nagiging bahagi ng identidad ng bansa. Isa na rito ang Lucky Me. Bilang comfort food identity, bahagi ng kwento ng pamilya, media at advertising influence, student culture icon. Sa kabila ng kompetisyon, patuloy na nangingibabaw ang Lucky Me, hindi lamang dahil mura ito, kundi dahil malawak ang distribution network, napakalalim ng brand loyalty, malakas ang cultural attachment, mabilis silang nag-i-innovate at alam nila ang panlasa ng mga Pilipino. Ang isang brand na makakapasok sa kultura ay bihirang mawala at ang Lucky Me ay isa na marahil sa pinakamalalim ang ugat. Sa bawat pagbukas ng pakete ng Lucky Me, may kasamang alaala ng pag-aaral, pagod, madaling araw na gutom, kulitan, ulan, banding at minsan pati ng lungkot. Ito ang ganda ng pagkain. Hindi lang ito sustansya sa tiyan, kundi pahina ng ating personal at pambansang kasaysayan. Nagsimula ito noong 1989 bilang simpleng instant mami. Ngayon, isa na itong institusyon. Ngunit tulad ng lahat ng produkto, may responsibilidad itong alagaan ang kalusugan ng mamimili. At sa ating bahagi, may tungkulin tayong maging mas mulat sa ating kinakain. Hindi bawal, kundi dapat may balanse. Sa huli, ang Lucky Me ay nananatiling bahagi ng kwentong Pilipino. Isang kwentong puno ng pagbabago, pag-angkop, pagsusumikap at panlasa. Nagmula ito sa simpleng ideya, naging pambansang sikat at patuloy nating sinusulat ang susunod na kabanata. Sapagkat sa bawat mangkok, may kasabay na pangako ng ginhawa, kilala at inaasahan at may kaunting lasa ng tahanan.